FM with DJ Chinny. Yung ginawa mo na ang lahat-lahat nang pwede mong itulong, halos ibinigay mo na ang lahat. Hindi naman po ako sa nagyayabang para maipagmalaki ako ng lahat or may maipagmalaki ako sa lahat. Gusto ko lang ay kahit konti lang ay makatulong man lang ako. Pero hindi nila yun napapansin. Kaya napakasakit para sa akin. Dear Max FM, good afternoon po sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood ng inyong live stream. Matagal-tagal na rin po akong hindi nagparamdam sa Dear Max FM. Medyo busy lang po. O nga pala, ako si Hazel. Pero kilala nyo na po ako dahil sa dami na ng sulat kong pinadala. Magtatapos na lang po ang year ng 2023. Pero ang aking suliranin sa pamilya ng asawa ko hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos. May nangyari sa pamilya ng asawa ko, Chin. Biglang nagkasakit yung biyanan kong lalaki. Pumayat, lumaki ang tiyan, namaga yung mga binti. Hindi na siya nakakalakad. Inalalayan na lang po siya papuntang CR. Masyado akong nasasaktan sa nangyari sa biyanan kong lalaki. Hindi ko akalaing ganun ang mangyayari sa kanya. Chin, lahat silang magkakapatid na lungkot. Pero ang pinagtataka ko lang, mga anak sila. Pero bakit sila nagtutulakan kung sino yung mag-aalaga sa matandang biyanan? Or sa matandang biyanan kong lalaki? Or sa ama nila? Lagi silang nagtatalo, nagsisisihan, sa lahat-lahat. Anak pa naman silang naturingan. Ewan ko kung bakit sila ganyan. Imbis na magtulungan, nag-aaway-away. Kaya sobra akong naguguluhan. Kaya ang ginawa ko, nag-try na ako na lang mag-alaga sa biyanan ko. Kahit napakahirap, kinaya ko. Para hindi nila masabing wala akong naitutulong. Pero yung biyanan ko, ayaw niya na kaming mga manugang niya ang mag-aalaga sa kanya. Gusto niya, mga anak niya mismo. E ang problema po, nagtutulakan sila. Hanggang sa humantong sa awayan. Kaya gigil na gigil ako sa kanila. Kahit hirap na yung biyanan ko at lahat na kami nakikiusap na magpapa-hospital na lang, ayaw niya talaga, Chin. Kaya pala ayaw niyang magpa-hospital dahil sa wala namang mag-aalaga at magbabantay sa kanya. Sinabi ko naman, Chin, na ako na at ang asawa ko. Ayaw niya pa rin. Kaya labis akong nag-aalala sa kalagayan niya. Hanggang sa dumating na hindi niya kaya. Hindi na niya kinaya. Kaya siya na mismo, ang biyanan ko, ang gustong magpa-hospital na lang daw. Dahil hindi na niya kaya pa. Or hindi na niya kaya na. Kaya labis akong nagpasalamat. Ako at yung hipag ko ang nagdala sa kanya sa hospital. Grabe ang sermon ng nurse sa amin. Bakit daw ngayon lang dinala sa hospital yung biyanan ko? Nanahimik na lang kami. Kaya yun po, kaming dalawang nagbantay sa kanya. Kahit napakahirap sa pagtulog, hirap sa pagkain, kinaya ko para gumaling lang siya. At nung time na hindi ko na kinaya dahil sa ako'y may karamdaman din, may sakit ako sa puso, may high blood. Kaya nakiusap ako sa iba kong hipag na sila naman uling magbantay. Pero ayaw nila, Chin. Ang dami nilang rason. Daming sinasabi. Busy ako, may trabaho ako, hindi ko maiwan yung anak ko. Hindi ko na sila pinilit pa dahil alam ko mag-aaway lang kami. Kaya tiniis ko na lang. Ako yung
Nag-process ng PhilHealth ng biyanan ko. Kahit wala pa akong kain, mas inuna ko pang mag-process. Dahil sa hirap ng pila, nilakad ko rin yung tulong mula sa malasakit center sa probinsya o sa provincial hospital. Marami pa akong finalapan. Kahit na medyo blurred na yung paningin ko, sinikap kong matapos para makuha ko na lang yung pera, pandagdag sa check-up ni tatay sa ibang doktor. Sakit sa atay ang findings ng doktor. May kidney stone at yun nga, may sakit sa atay. Yan yung nirecommend na doktor ng biyanan ko sa provincial hospital. Doktor daw ng atay ang kailangan namin. Ginawa namin lahat para gumaling lang siya. May nakuha ako 2K pambili lang ng pagkain. Ang masakit po pinaliwala yung tulong ko. Ako pa yung minasama. Bigla na lang, Chin. Gusto nilang magbantay sa hospital. Dahil tapos na ang lahat. Na-process ko na. Pero ang dami nilang sinasabi. Tiniis ko na lang. Ayaw daw ng biyanan kong bumalik ako ng hospital. Dahil sa lagi kaming nag-aaway ng asawa ko. Hindi daw gusto ng asawa ko na di kami laging magkasama. Chin, hindi yun mali. Kaya kami nagtatalo dahil galit yung asawa ko sa ibang mga kapatid niya. Gusto niyang murahin sila. Pinigilan ko at pinapaintindi ko lang sa kanya na nasa problema sila tapos mag-aaway pa sila. Mas stress yung tatay nila. Yun yung dahilan at di nila alam. Kasi ayoko namang sabihin sa kanila na sila yung dahilan kung bakit kami nagtatalo ng asawa ko na kapatid nila. Ang gulo-gulo. Hindi ko sila maintindihan. Nasa problema na nga sila, nagagawa pa nilang mag-away. Okay lang sa akin kahit gagawa sila ng kwento. Importante, hindi sila lalong mag-away. Kahit na ako na ang nahihirapan, di man lang sila nakapagpasalamat sa akin. Pero no need na. Ang importante, unti-unti nang gumagaling yung biyanan ko. Yun lang ang mahalaga sa akin. Sa ngayon, heto, nakatira pa rin sa kanila. Magkasama sa isang bahay. Bahay na magulo. Pero kinakaya ko. Dahil mahal ko ang asawa ko, pati na mga biyanan ko. Ngayon, Chin, lagi nila akong minamaliit. Pinagkakaisahan. Sinisiraan, okay lang dahil pamilya sila ng asawa ko. Ayokong matulad sa kanila na ang layunin ay ang manira ng kapwa-tao. Ayoko silang tularan. Kahit gusto ko nang umalis dito. Pero hindi ko maiwan-iwan yung mga biyanan ko. Mahal ko sila. Pero Chin, ano bang dapat kong gawin sa magulong buhay? Sa ganitong klaseng situation, naguguluhan na ako, nasasaktan ng sobra. Pero kinakaya ko. Pero tama pa tong desisyon kong magstay pa rin. Kahit di na tama, hihintayin ko po ang payo nyo. At sa lahat ng nakikinig, nanonood ng live stream, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Ang inyong kamax, Hazel or Jane ng Coronadal City.